Judy. Yes, Robert? Rod. Mhm. Yes. Makakasama natin ngayon sa kabilang linya si Ginoong Judy Batulan. Siya ang Provincial Director dito sa Samar. Sapagkat pahirapan yung pagpasok dun sa ibang town ng Samar, isa siya dun sa team na nakapasok at doon sa bahagi ng Basay. At malaman natin sa kanya yung naging sitwasyon doon ng ating mga kababayan sapagkat ang sabi nga niya, itong Basay ay halos kaharap lamang ng Tacloban. Ginoong Judy Batulan, magandang gabi po. Yes, magandang gabi, Robert. Sir, kumusta po yung sitwasyon ng ating mga kababayan sa bahagi ng munisipalidad ng Basay dito sa Samar? Well, Robert, sad to say, kalunos-lunos ang sitwasyon doon dahil ngayon lang sila napasok ng team at Opo. maraming mga casualty doon na ang bilang namin is abot na yata ng 300. At kulang sila sa pagkain doon. Sir, ipaliwanag lang natin, itong 300 po na individual na ito ay sa mismong munisipalidad lang ng Basay, sir. Yes, diyan sa municipality. Sa bayan mismo. Sa bayan po mismo. Kumusta po, paano po yung naging move ngayon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para dito naman po sa halos 300 mga namatay sa bayan ng Basay? Well, actually, may team nang pumunta doon na nandun yung magbibigay ng mga relief goods. At saka bukas ng madaling araw ay tutulak rin kami papunta doon para magdala ng mga may tutulong sa team. At kasi ang nangyari, Robert, Opo. kagabi, nag-divert kami ng Tacloban kasi yung unang naghumingi ng tulong yung Tacloban eh. So, nung malaman namin yung Basay na ganun rin ang kalunos-lunos ang sitwasyon doon, nag-divert agad kami sa Basay kasi sakop ng province ng Samar yun eh. Opo. So, ang bukas ang itinerary namin pupunta kami ng Basay at pipilitin rin namin mapuntahan yung Marabot, yung next town ng Basay na nasa coastal rin. Na posibleng dinaanan rin ng bagyo. At yes, Robert. Sir, paano naman po yung naging action ninyo doon sa mga bangkay ng ating mga kababayan na nasa 300 po pala itong patay dyan sa munisipalidad? Yes, actually, ngayon na dinidiscuss namin. Kasi yung iba, ilinilibing na lang eh. Opo. Mga ano doon. Kasi kulang talaga ng tao, walang makakatulong. Dahil ang nakikita ko, concentrated yung mga teams doon sa Tacloban. So ngayon, nagtatawag kami ng mga marami pang volunteers sa mga ibang munisipyo na hindi naman masyadong apektado para tumulong bukas. Full force kami doon sa Basay bukas ng umaga. Sir, para lang po sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, ikwento po natin paano po umabot sa 300 yung nasawi. Ano po ba yung nangyari doon sa bayan ng Basay para mangyari itong sitwasyon na ito? Binaha po ba sila or storm surge? Parang ganun yung nangyari sa Tacloban kasi ang nasabi ko nga magkaharap lang yung ano na yan, municipality at saka yung city ng Tacloban. Ganun rin, parang biglang tumaas yung tubig, hindi nila na-expect na ganun. So, ganun ang nangyari, kaya maraming casualty. Nalunod po. So, maliban po sa Basay, yung Marabot na lamang po ang hindi naabot ngayon ng PDRRMC. Yes, yung Marabot kasi yung Marabot yan ang last na municipality ng province of Western Samar. Ang boundary na yan ng Eastern Samar. So pipilitin namin makaabot doon bukas. Sige po. Maraming salamat po. So yan po si Ginoong Judy Batulan, ang Provincial Director po ng Samar DILG at kanya nga pong kinumpirma na nasa 300 na po na mga katao ang namatay sa bayan ng Basay sa Samar. Mula rito sa lalawigan ng Samar, itong Radyo Patrol, Robert Mano, ABS-CBN, DZMM.